Kumusta sa lahat ng mga kakots, no? Kung saan sulok man kayo ngayon roon, sa lahat ng mga OFW, pag-pray ko palagi po tayong nasa mabuting kalagayan at malayo sa kapahamakan. Sa Luzon, Visayas at sa Mindanao na nagpatuloy na nagsuporta sa aking channel, TV Bossly Vlogs, at sa aking Facebook account, Angga TV Vlogs. At pakasuporta na po sa ating Reels. Follow lang sa ating TikTok account, no? Salamat sa lahat ng mga nagsuporta kahit papaano, kahit sobrang busy at hindi nyo ako iniwan. No, sa mga baguhan sa aking channel, please subscribe, pakipindot ang notification bell, yung all, para ma-notify yung mga bagong upload natin, no? Yung kulay pula. At ang ating magiging topic ngayon ay di ba yung nakaraang week tungkol sa problema ng ating topic. Kung may problema po tayo ay wag po nating idibdib yun, no? Kailangan lang wag po tayong magmukmuk sa sulok para po yung iyak, ayan, imbis gagawa po tayo ng solusyon para po ito'y masolusyonan. Kailangan po maging solution problem po tayo, ganun po. So ngayon naman, iba na po yung aking topic dahil karamihan po sa mga negosyante, mga baguhan sa pagnegosyo, hindi pa rin alam, no? Sa pagnegosyo kasi, no, mga baguhan po, pag magkakaroon po ng problema po, sumuko po tayo. Ang totoo lang, pag ikaw isang entrepreneur, ikaw isang negosyante, lagi pong hinahanap mo ang problema. Problema laging hinahanap mo para solusyonan. Araw-araw lang sa masakit ang ulo mo, minuto-minuto, panahon. Talaga kasi hindi po isang kumpanya po, sa mga mayroon pong kumpanya, no, para po sa may mga kumpanya na po itong topic natin ngayon. Problema po ang tinitingnan po sa may-ari. Yun po kasi ang sinusolusyonan. Para po patuloy po yung kumpanya mo lumaki ng lumaki. Hindi po mo hayaan na kahit kunting problema ay makapasok sa kumpanya mo. So hanapin mo yung problema para mo solusyonan mo. Yan. So itong topic na to para sa mga kumpanya, malalaking kumpanya at nag-uumpisa pa lang. So siguro hindi nyo gets yung sinasabi ko, pero balang araw pag magtagal na po kayo, magkaroon po kayo ng malaking negosyo, maintindihan nyo po na ang bilang isang may-ari, matuto po tayong magbenta. Dahil kung anong produktong mayroon sa ating kumpanya, kung iasa po natin ito sa mga ahente natin, iasa po natin ito sa mga sales lady natin, iasa po natin, oo, nakakatulong din sila sa pagmamarket. Pero napaka-importante sa iyo nga ikaw talagang magmamarket sa iyong produkto. Dahil kung ikaw ay may-ari ng isang kumpanya at hindi mo alam i-market ang iyong produkto, wag ka na pong magtatayo ng negosyo. Dahil hindi talaga yun lumalago. Hindi yung magtagal. Kasi hindi mo alam ibenta yung produkto mo. Umaasa ka sa mga ahente. Paano kung yung ahente mo, yung mga sales manager mo ay hindi maging tapat sa'yo, no? Tapos hindi mo alam ibenta ang produkto. Kasi ganun yon. So yun po yung experience ko, no? Na ako bilang isang owner ng isang business, hindi po ako umaasa sa kanila. Kailangan po yung produkto na binibenta mo ay kailangan mo mapapadali po tong paano po ito ibibenta. Ituturo mo po to sa iyong mga empleyado, yan, o anong dapat gawin, no? So ang para sa akin ay para mabenta po yung produkto mo ay dapat unang mahalin mo yung produkto mo. Kahit isa kang sales boy, sales lady, isa kang sales manager, isa kang marketing manager, kasi talaga yung produkto mo kilalanin mo, mahalin mo. Dahil ang produkto hindi po pwedeng na makipag-compete sa pricing. Sa price, kaya once na doon tababase na ibaba natin ang price natin dahil mura rin sa kabila, then doon po tayo magda-down. Hindi po maging success ang business natin. So kailangan po yung quality at alam mo yung market, kung sino pong market mo. Example, kung market mo ay pambata, so yung kailangan yung produkto mo ay pambata. Yung market mo senior citizen, kailangan yung market
mga senior, yung market mo ay senior citizen, kung market mo pang sport wear, kailangan po mayroon pong ganun na sistema na kailangan natin pag-aralan, no? Hindi kasi lahat ng market na makukuha mo. Yun po ang importante. Lahat mayroon po kang pangmayaman bang imong pinipili, pinakamayaman o katamtaman lang ang iyong binibintahan, or poor o mahirap pa, mas mahirap pa. Ganun yun. Ang maganda talaga yung produkto mo, yung kliyente mo mayaman. Dahil yun po yung itatarget dapat natin. Kasi pag kliyente mo ay mayaman, so alam na natin andun yung mga pera, no? So kailangan po ang iyong tindahan ay maganda din, di ba po? Para sa Coach Company, ang target po namin mayaman at saka middle. Hindi po kami kumukuha ng mas mababa po, yung mga mahirap. Yun po yung target namin. Kailangan yun. Kasi po, dun po ang pera sa mga mayaman. Ganon. Dapat alam po natin yan, no? Mga study dyan. Alam po natin yan. So, kailangan mayaman yung market mo. So, kailangan quality ang produkto mo. Kailangan din na alam mo paano ibenta yon. Alam mo paano po makikitungo sa mga mayayaman. So, as of now, kaya bago pa may ang Coach Passion Accessories Trading, ang aking focus talaga, dapat mga mayaman yung aming market. Kaya lang, medyo baguhan pa, so namin sa sunod sa mayaman. Ayan, yun po yung market namin ngayon. So kung mayroon po mga ahente ko na magaling magbenta po sila ng mas bababa nga sa t-shirt to 100 plus, dinideny ko kasi masanay po sila sa pagbenta ng ganon sa mababa. So ibig sabihin naasi sa poor market. So pag ang company masanay po yung tao sa poor market lang, so para sa akin hindi po andun yung pera eh. Yan, dapat alam nyo yon mga negosyante. Alam ng mga negosyante malalaki yan. Alam po nila ang ibig sabihin sa ganong klaseng pagmamarket. Kasi hindi po lahat ng market talaga na makuha mo. No? Mayroon talagang saan ka, anong market mo, ganon. Anong produkto mo, anong focus mo. Ganun. Ganon mas, so sana ay makapagbigay po ito ng konting aral sa mga baguhan sa nagbi-business at sa mga malaking kumpanya at nakapagbigay po ako ng mga idea sa mga baguhang negosyante na kailangan pala alam natin saan ang market natin, no? Middle ba, mayaman ba, poor ba? Yan, mas may poor pa ba? Ganon. So dapat ganon. So, maraming salamat at medyo mataas na po yung vlog natin at saka malamig na dito pala, no? Dito po ako sa lugar na to. Pero nga, lugar ng mga engkantada. Ayan po. So, please subscribe, no? Pakipindot ang notification bell yung all para ma-notify yung bagong upload. Mahal ko kayo. Bye-bye!